Good morning po. Live na live po tayo dito sa Malinaw Auditorium kung saan po ating makakapanayam ang dalawang pinaka-cute na empleyado ng Simon of Cyrene. Alamin po natin sa dalawa. Ay, bago pala yan. Siyempre, tatanungin muna natin ang dalawang nagku-cute na mga masigasig na empleyado. Empleyada. Walang halo, walang duda. Para makilala po natin ng lubusan si Ma'am muna. Hi Ma'am, good morning. Hello po, good morning. Ako po si Joy Matron from Simon of Cyrene. Ang office mo po is nasa Banyag Daraga Albay. Tapat po siya ng Daraga Doctors. Ako po ang editor ng IHRP dito po sa Malinaw and sa TV. Opo. And si Ma'am naman po. Hello po, good morning po. My name is Jade Buena. I am the Humanitarian Project Coordinator ng Simon of Cyrene. So basically, ako yung head ng project na ini-implement natin dito sa Municipality of Malinaw and Municipality of Tibi. Pero po si project itself is implemented sa Camarines Sur, Albay, and Catanduanes. Okay, thank you so much Ma'am. Alamin natin sa dalawang nagkukuyutang empleyada ng Simon, ano ba ang pinaka-programa ng Simon? Para malaman ng iba, naririnig lang Simon of Cyrene. Ano ba ang kanilang programa para sa mga kababayan nating Bicolano? Go ahead po Ma'am. Yes po. So, ang project mo po is yung nagbibigay po kami ng mga trainings, empowerment, especially po sa mga persons with disability. Iyon na pinakakuan nyo Yes, po? Okay. Parang DSW din ang pinaka-role ninyo sa inyong program. So, ano mga benefits po na pwede pong maipagkaloob natin sa mga PWD, ma'am? Ayun po, so ang Simon of Cyrene po kasi, hindi na siya, nakikita natin siya as parang, sabi niyo nga po, parang DSWD. Pero sabi po, ang Simon of Cyrene ay may different projects na ini-implement. So, hindi na lang siya basically na ginagawa na nagbibigay ng wheelchair, nagbibigay ng assistive device, nagbibigay ng eyeglasses. Yun po ang nakikita natin na parang dating ginagawa ng Simon of Cyrene. Through the implementation, community-based inclusive development, yun po yung pinaka-core natin. Ngayon, hindi na lang siya ganon, nabigay lang ng bigay to direct aid, parang direct provision of that cases. Meron na tayong different programs, especially for example, yung project namin, tinatawag siya Inclusive Humanitarian Response Preparedness Project. So, it is more on the preparedness of inclusive humanitarian action, preparedness ng mga persons with disabilities po, para makasabay sila kapag may mga decision making sa mga barangay level, especially when there are disasters. Aside from the inclusive humanitarian response preparedness, pa din tayo na same project na parang same din po na disaster related, which is the disability inclusive disaster management. Meron din po tayong early intervention program. Si early intervention program, implemented po siya sa Catanduanes. So yun po ang parang ang ginagawa po sa early intervention program is rehabilitation and intervention po ng mga persons with disabilities, lalo na yung mga bata. Tapos meron din po tayong children advocacy for rights and empowerment. Same po siya. EIP and care activities po is Catanduanes. And meron din po tayong community-based inclusive development in Siruma. So yun po ang kadalasan na activities na ginagawa. Hindi siya basta lang nagbibigay ng mga but more on capacitating the organizations with disabilities. Okay, well said ma'am, no? Ayun, ang ganda po pala nila ng Simon. So, ang pinaka-target po pala nila ma'am ng kanilang opisina, persons with disability po. So, usually po ma'am, so nandito po kayo yung Malinaw. Ilang days po kayo magkakaroon ng tawag na ito, orientation seminar or workshop? Ilang days po kayo ma'am? 3 days po kami dito. Oo, 3 days po. po kami kahapon. Yesterday. Kasi naging po namin the first person is MDRRMO ng Malinaw and TV, si Sir Maui and Sister Roy. Okay. Kaya pala nakita ko kahapon, speaker natin si Sir Sid ng MDRR. So, ano ba ito lahat ng barangays? Ini-invite nyo o selected barangays lang sa Malinaw ang pwedeng umattend ng 3-day seminar workshop, ma'am? Yung covered area lang po namin kasi pilot project po siya. Ang meron lang po kami dito sa Malinaw, ang una po is
Hunop and Charo. Sa Tiwi naman po, Maayong Inaga. Sila lang po yung nasa project po namin ngayon. So bali dalawa sa Tiwi, dalawa sa Malinaw. Yes. Ilan po ang participants natin na dapat sumabay? Halimbawa sa Huno po, sino-sino po ba ang dapat sumabay sa naturang activity today and the next 2 days? Yes po. 10 po per barangay ang expected namin na participants. Isa pong senior citizen, youth, officials, and then the OPD leaders. Okay, napakaganda po ko ng kanilang pula. Dalawa pang participants na barangay. So we have 2 barangays in Malinaw Albay. We have the Hunop and the barangay Chero. And Tiwi is barangay Nagas and the other one is barangay Maayong. Dalawang barangays po Kaya mga speakers nila madam ng Simon ay galing sa MDRR, Tiwi and MDRR Malinaw. How about today ma'am? Sino ang mga expected natin mga guest speakers natin? Do we have another aside from RTW and Malinaw? Ngayon po seat. Tapos si Miss J po ang aming project coordinator. Siya po ang mag-discuss ngayong araw na ito. Okay. Ay si Ma'am Testa po ang aming community volunteer. Siya po ang president ng Hunop. Ayan po. So magandang programa po iyan para sa ating mga kababayang Malinaw noon and mga taga-Tiwi. Okay, babalikin ko kayo ma'am. Ito po ipapakita muna natin yung mga participants natin from Hunop and the other one we have from participants from Barangay Charo. Ayan po, ayan mga taga-Charo. Yung iba po hindi dumarating po kasi po malamig ang panahon. Medyo ang sarap matulog kaya ilan-ilan pa lang po ang dito. Ayan, maya-maya po ay nandito na lahat sila. Ito naman po yung Hunop, yung Nagas. Ayan.